Ayan, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong mga taga-subaybay. Itong ating bibigyan ng reaction ngayon, itong buwelta at pasabog ni Attorney Harold Respicio na bagong Vice Mayor ng Reyna Mercedes. Matindi mga kababayan dahil meron daw nangangailangan ng 300 million pesos para manalo. Nako po, sino kaya itong kanyang pinapatot sa dahan? Sino ba ang matinding sangkot dito? Mga kababayan, bago ang lahat hindi na natin patatagalin pa. I-like nyo muna, i-share nyo, at i-subscribe nyo ang ating munting channel. Ito po si The Wonder sa Philippines. Kaya ito na mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa. Attorney Respicio, ano ba ang pasabog mo dyan? Pasok! Noon, October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong sagot? Nako po mga kababayan, grabe. Kailangan mo balang manalo? Pero nangangailangan ka ng 300 million pesos. Ilan ba ang botante mo? 300,000? Aba, para manalo ka, kailangan mo ng 300 million pesos na tumataginting. Nako po mga kababayan. Alam niyo naman itong si Attorney Harold Respicio. Bungad pa lang ng eleksyon. Talagang marami na po itong pasabog na kung hindi na agapan talagang magkakaroon po ng mga dayaan. So ngayon, makikita nyo po, meron ba lang under the table dito? Naku po, malaking kahihiyan ito mga kababayan kung mapatunayan na si Attorney Garcia ay tumanggap nga ng malaking salapi na ito na tumataginting na 300 million. Naku po mga kababayan, ituloy pa natin. Grabe mga kababayan. Kung bilyonaryo pala ako at gusto kong maging sumali sa politiko, mananalo pala si The Wonders, ano? Paramihan lang pala ng pera dito. Naku po mga kababayan, matindi itong si Harold Respicio dito. Matinding mga pasabog ito. Grabe na ito mga kababayan. Anong masasabi ng mga netizen? Sasabihin ng netizen, naku, ganyan pala ang kalakaran dyan sa Comelec. Naku po, ganyan pala, suhol, pera lang pala ang kailangan. Naku po, mga netizen, hindi na mapigilan sa pagko-comment dyan. Grabe, ituloy pa natin. Attorney Respicio, ano pa ang masasabi mo dito? Suggestion yun. Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay
sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung gaya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba? Nako po, mga kababayan, Attorney Pisaras, nilabas na itong matinding pasabog na ito. Sabi ni Attorney Harold Respicio, hindi lang ito chismis, kundi totoo ito. Nako po, mga kababayan, anong masasabi ng mga netizen? Ganito na pala ang mga kalakaran ngayon. Pag ikay pala'y may malaking salapi, talagang sure ball ka pala na mananalo. Nako po, Attorney Garcia ng COMELEC, kailangan mong sumagot dito ng matinding responde sa binabato sa yung iskandalo. Malaking kahihiyan ito sa COMELEC, mga kababayan. Isipin mo, pwede pala tayong hawakan ng mga bilyonaryo. Kahit pala hindi mo binoto ito, basta may perang sangkaterba, mga kababayan, mananalo pala. Dahil automatic pala ito. Syempre, binayaran ng COMELEC. Yan ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio na bagong elected sa Reina Mercedes. Yan yung aking alma mater nung high school, mga kababayan. Si Harold Respicio, ka-alma mater natin yan sa Reina Mercedes, mga kababayan. So, matindi. Dahil itong matinding sikreto na ito ni Attorney Pisaras between the COMELEC na ang nangunguna dyan si Attorney Garcia. Naku po, Attorney Garcia, kailangan mong magsumite ng matinding sagot dito. Paliwanag mo kung totoo o hindi itong mga paratang ni Harold Respicio. Naku po, mga kababayan, i-check pa natin. Naku, nanggigigil yung mga netizen. So, umuusok na yung ilong nila sa galit. Naku po, Attorney Garcia, sumagot ka kay para magkaalamanan, para malaman ng taong bayan kung totoo talaga ito o hindi. Maaari kang mag-submit ng dito. Ilaban mo sa korte yan para malaman kung totoo talaga ito si Attorney Harold Respicio. Itong pinaparatang niya na sinasabi mo na nagsasabi ka daw na kailangan mo ng kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Ilan ba ang botante mo? 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million pesos na tumataginting bago ka manalo. May assurance pa tayo dyan. Sure ball ba naman nanalo tayo? Nako ba, ito na mga matinding pasabog ito ni Attorney Respicio na ngayon ay Vice Mayor na. Ituloy ba natin? Sa version 3.5, yung gaya na inyong in-implement. Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Naku po, mga kababayan, ibig sabihin, pag sinabi na, halimbawa lang i-explain po natin, itong mga resulta ng mga boto natin ng eleksyon, kailangan daw mo,
kailangan daw yung protocol po, dumiretso muna dito sa system na ito. Eh bakit nag-i-stop over pa? Ibig sabihin mga kababayan, pag nag-stop over, they can do anything. Anything is possible. They can manipulate, they can add or minus. Yan ang sinasabi po. Naku po, matindi itong pasabog ni Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Naku, kailangan sagutin ni ni Attorney Garcia. Ilan ang nagbayad? Hindi napaka-yaman na ni Attorney Garcia, itong commissioner ng COMELEC. Nako po, kailangan mong sagutin ito. Attorney Garcia, nakasalalay ang pagiging abogado mo, yung kahihiyan mo, masasama din sa kahihiyan ang credibility ng COMELEC. Pati pamilya mo, pati itong gobyernong ito kasama sa kahihiyan dito. Anong nangyari mga kababayan? Daw ito credible source ito. Mismo yung tao na magbabayad, yun yung nag-gets niya po. Yun yung nagsasabi. Sabi ni Harold Respicio ituloy pa natin kung ano yung mga pasabog ni Harold Respicio dito. Pasok! Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanispa si Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC? Nako po mga kababayan, matindi itong buwelta ni Harold Respicio. Madidisbar pala ito si Harold Respicio. Aabot pala ito sa Supreme Court mga kababayan. Nako po, Attorney Garcia ng COMELEC, inahamon ka ng kakumpanyero mo na si Harold Respicio na kailangan mong sagutin itong mga aligasyon na ito. Nako po mga kababayan, matinding labanan ito. Maaari ba lang matanggalan ng lisensya ito si Attorney Garcia? Nako po mga kababayan, ano nang sinasabi ng netizen? Nako, galit na galit ng netizen. Ganito ba lang COMELEC? Ganito bala si Attorney Garcia? Nako po, kailangan mong sagutin ito, Attorney Garcia, kasi malupit. Mabigat na aligasyon po ito. Mabigat na pasabog ng isang abogado na magaling sa information technology. Expert pa naman ito si Attorney Harold Respicio. Diba dito nakilala ito sa mga pasabog na ito, sa mga usapin sa mga technology, how to hack the result of the election. Masyadong marupok ang sistema nyo. Diba mga ganun mga kababayan, matindi ito si Harold Respicio. Idol ko ito Ilocano ito mga kababayan Ka-alma mater ko ito sa Reyna Mercedes. Mga kababayan, magaling ito. Henyo ito. Maituturing na bayani ito si Harold Respicio Alam nyo mga kababayan, hindi nila na-manipulate itong mga resulta ng boto ni Marcoleta. Kasi sobrang layo, mga kababayan.
Hindi nila kayang dayain. Yung iba nga dyan, mga kababayan na nanalo bakit daw nanalo? Yun ang malaking tanong ng iba. Bakit nanalo ang mga ito? Pero ito si Marcoleta, Bongo, General Bato, sila Cynthia, Amy Marcos, sure ball na panalo kasi pinagkaisa nito ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Siyempre yung kababayan natin, nag-aantay lang naman ng kung sino ang dadalhin ng Iglesia ni Cristo. Kaya malalaman dito, hindi nila nadaya. Yung mga maliliit lang po ang diferensya sa boto, kaya nilang i-manipulate. Pero eto, mga kababayan, matindi. Nako po, Atty. Garcia, sagutin mo ito. Matindi itong paratang na ito ni newly elected, ang batang-batang bagito na abogado, na IT expert na si Harold Respicio. Pinapasagot ka sa iskandalong ito. Naku po mga kababayan, matindi po ito. Matinding pasabog ito, nakakahiya ito sa Commission on Election dahil sa iskandalong ito. Ituloy pa natin, ano ba ang final na say ni Attorney Harold Respicio? Nako, masusupalpal pala dito at mapapahiya ng bonggang-bongga itong si Attorney Garcia sa iskandalong ito na nagkaroon pala ng bayaran 300 million pesos. Nako po mga kababayan, matindi ito. Commission on Elections, sino po ang nagpapampose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Meron mang taong dapat managot sa prosesong ito. Lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nang hihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal. Nako mga kababayan, illegal. Meron palang nangyaring illegal na equipment na gawain para manipulate ang resulta ng eleksyon. Si Atty. Pisaras lang nagsabi. Naku po mga kababayan, matindi ito. Anong masasabi ng mga netizen? Kaya pala nung una sinasabi nila, naku 12-0 na tayo, panalo na tayo, panalo na. Di ba yung survey ginagamit nila? Hindi naman pala totoo yung survey. Ang daming ang nagalit na pulahan na mga loyalista dahil sa survey. Tuwang-tuwa sila. Kulelat si Marcoleta Ay, wala na si Marcoleta. Walang karisma. Hindi kilala. Hindi sikat. Paano mananalo yan? Nung nakita sa survey, walang-wala. Pang 23, pang 30, pang 45. Tinatawanan ng mga bangag na vlogger. Tinatawanan ng mga loyalista. Ngayon, naging number 6. Kaya itong Pulse Asia, galit na galit yung mga nang bash kay Marcoleta na Mr. West Philippine Sea, hindi ka mananalo dahil maka-China ka. Diba yan yung mga sinasabi ng mga basher ni Marcoleta? Ngayon, nakita nyo, meron palang dayaan na nangyari. Meron mga suhol na nangyayari. Kaya hindi nila nadaya si Marcoleta dahil malayo yung agwat ng boto. Kaya kita nyo, dinala ng Iglesia ni Cristo, malayo yung agwat kaya hindi nila nadaya. Nanalo itong dinala ng Iglesia ni Cristo, itong Big 3 ng Duterte, panalo. Hindi man nanalo yung Duterte, at least merong malulupit na miyembro ng PDP. Ituloy pa natin dito. Legal na software, hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation
million ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa pag-campaign Actually, funds? at that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumputin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Nako po mga kababayan, matindi ito ha. Nakakahiya itong nangyaring ito. Itong pasabog na ito ng isang abogado na si Pisaras. Matindi ito, mga kababayan. Nako po, Attorney Garcia, kailangan mong sumagot dito. Nako, pagka mapatunayan ito na totoo itong nangyari na nagkaroon ng mga ganitong nako po, makukulong pala itong si Garcia. At madidisbar pa. Naku po mga kababayan, matindi ito. Grabe, ano nang nangyari sa Pilipinas? Ayaw ko na sa Pilipinas. Ayaw ko na sa Earth. Sabi nga ni Harold Respicio, marami ng mga politiko ang hindi nag-effort. Nakuha pala sa bayad-bayad. Naku po mga kababayan, matindi itong mga isyong ito. Boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang Comelec para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang Comelec. Witness ko si Atty. Harold. Alam mo, totoo yan. Yung mga nagbayad ng sa Comelec, magnanakaw na lang yan. Magnanakaw na lang na magnanakaw yan. Sa tingin nyo mga magtatrabaho ba yun ng maayos? Sa susunod, magbabayad lang din ulit. Nako po mga kababayan, nako po, nakakagalit ito kung totoo talaga ito. Ibig sabihin nako po mga kababayan, matindi itong pasabog na iskandalo sa Comelec. Attorney Garcia, nako sagutin mo ito. Sagutin mo ito ng malupitang rebat. Itong mga paratang na ito, mga kababayan Pero habang wala pa po ang resulta ng investigasyon, kailangan mo nating pantayin po mga kababayan. Kailangan mapatunayan muna na totoo itong balitang ito. Mga kababayan, para hindi tayo maging bias. Kailangan mapatunayan muna na totoo itong binibintang kay Attorney Garcia para maging patas po tayo. Mga kababayan kailangan muna maiakyat ito sa mataas na hukuman para malaman kung totoo talaga itong mga paratang na ito na nagkaroon ng bayaran na 300 million pesos. Naku po mga kababayan, kung mangyayari ba, lalabas ang katotohanan na yung ibang mga politiko na nagbayad, mabubulgar din dito. Naku po, ituloy pa natin ito. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software.
kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest, the right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Bahit na lang sa sino binabayaran. O lumasanan, lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be fined. Forget juggling endless tabs, files. Ano mga kababayan, ano masasabi nyo po? Matindi. Kaya, kayo naman ang tatanungin ko mga kababayan. Ano pong mako-comment nyo, anong marireact nyo po sa pasabog na ito ni Atty. Respicio na isang bagong panalo sa pagka-Vice Mayor sa Reyna Mercedes. Itong pasabog na ito na galing mismo sa nagngangalang Atty. Pisaras. Itong binulgar na ito na 300 million pesos ang involved. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? I-comment nyo na sa baba. Once again, ito po si The Wonders Philippines. Pinakamalupit, pinakamaingay, pinakagwapo sa balat ng YouTube. Mabuhay po mga kababayan.